Dito po, no, kay Vice Presidente, ito dapat talaga mga boss, ang ita-topic natin sunod, eh. No, yung ICI daw ho, mga bossing, ay binuo lang daw po para manipulahin daw yung flood control scam. Paano kaya yun? Paano kaya, mga kababayan? Ako hindi ko maintindihan itong sinasabi ni Vice Presidente. Samantalang po lahat pinapatawag, no? At samantalang po, diyan sa Congress, sa Senado, ipinatawag na yung mga diskaya at nalaman na natin ang lahat-lahat. Si Martin Romualdez, pinatawag din po doon sa loob ng ICI. Paglabas, nakangiti. Si Saldico, may warrant din. O, may ano din. Merong subpoena din. Si Saldico, lahat ng sangkot. Kaya lang siguro ganito si Inday Sara Duterte kasi yung mga senador na Maka Duterte, sila yung pinapakasuhan. Si Boss Jewel, pinapakasuhan. Si Boss Jinggoy, pinapakasuhan. O, si Saldico, pinapakasuhan. Basahin nga natin. Yung sinasabing Independent Commission for Infrastructure ay ginawa lamang para kontrolin yung storya. Ha? Paano? Yung narrative, para kontrolin yung narrative sa corruption ng skandal. Hindi, madami. No, yung mga nakita natin sa Congress at sa Senado, o yan, mga diskaya ang nangunguna. Yun din po yung ano, yun din po yung sinusuwestiyon doon sa ICI. Di ba? Ma'am, baka gusto nyo pong ipilit na naman kay Bongbong Marcos. Iyang flood control. Baka gusto niyo pong makita kung ano po ang itsura ng flood control ni Pangulong Bongbong Marcos, Madam Vice Presidente. Baka gusto niyo pong makita, o sige, bibigyan po namin kayo ng example nung flood control ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Para naman po baka sabihin ng iba, naku, Mark Ramos, puro ka ganyan, wala namang flood control si Bongbong Marcos. So eto, sandali lang ha, walang magiinit ang ulo ng mga DDS o walang aatakihin ng mga DDS ha. Nakita nyo yan? Korea at Pilipinas at yan po, Jalaur Dam at flood project pumigil sa pagbaha sa lowland. Nakita nyo, tingnan nyo po, primera klasika po ang flood project ng Pangulo. Kaya mahihirapan kayong idamay o mahihirapan kayong ikonekta si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa mga issue na yan dahil yung kay Pangulo at yung mga proyekto niya ginagawa ng maayos at hindi substandard. Di ba, Jocelyn Para? PBBM administration, superb. Nako. Maiinis, magagalit, sasakit ang ulo ng mga DDS kapag ka nakita ito. Paano po yung mga iniidolo nila? Ayun, sila yung totoong mga sabit sa flood control. Samantalang itong ipinipilit nila na masabit daw po sa flood control, ayan, napakaganda nung proyekto. Birahan PH to Nasaan pa ba yung iba? Di ba? Napakaganda ng proyekto. Alam nyo, mga kababayan, hanggang ngayon nyo, pati nga si Martin Romualdez, pilit nilang isinisingit dyan, pilit nilang ipinipilit na may kinalaman. Sino nagsabi? Diskaya nung una. No? Tapos nung nandoon na sa isang hearing, sinabi nila? Totoo po, wala naman po kaming physical na naging transaction doon kay Martin Romualdez Tapos sino pa? Yung kanilang yung kanilang superhero ngayon na si Gutesa na nagtatago. Paniniwalaan pa ba ho yan, mga kababayan? Biruin mo, parang ang gusto lang nila nung kampo ni Gutesa, ni Marcoleta at ni Defensor na tipo bang magsasalita si Gutesa tapos idadawit si Martin Romualdez tapos kailangan paniwalaan nyo na agad yon. Hindi na kayo pwedeng magdahilan. Paniwalaan nyo na agad yon. Ganun ho yung style nila Salita ka, Gutesa, doon mismo sa Senate Blue Ribbon Committee. At pagkatapos, wala na, magtago ka na. Basta kailangan yan, paniwalaan nila kung ano yung sinasabi mo. Unang-una pa nga lang ho, mga bossing, yung notaryo. Yung notaryo, mali na ho. Di ba? Ano sabi? Peke. Peke. Di po ba? Yung mga nakapaloob pa nga ho doon, mga kababayan, yung mga sinabi niya,
sali-saliwa po, anggulo. Biruin mo, magkano daw ho yun? Ilang bilyon? Yung bibilangin, mano-mano? Kaya mo bang tapusin ng isang araw yung bilyong piso na 46 na maleta na may 48 million kada maleta? Tapos wala kang wala kang makina o machine para doon. Idagdag mo pa yung sabi ni Sir Arnedo Olaes, yung paragraph 20 ni Marcoleta. Anak ng tokwa yan. Tapos ang gusto nila, ang pinipilit po ni Marcoleta, mga bossing, ay padaluhin, papuntahin si Martin Romualdez doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Saglit lang. Di ba merong interparliamentary courtesy? Naalala nyo, yun din ang ibinabangga nila Bato de la Rosa pag sila ay ipinapatawag doon sa Congress. Oh, bakit biglang pag kay Martin Romualdez, gibain, sirain yung tradisyon? Di po ba? Yung tao, pumupunta po doon sa ICI, umaattend po doon sa ICI. Nung mga nakaraan, medyo ang sinabi lang, kasi yung schedule ng ICI ay matatapat doon sa schedule ng pagpunta sa ospital. Pero, pwede naman siya sa ibang araw. Gusto pa din pumunta ho, mga bossing. Pero ipinipilit nung mga DDS na kailangan daw ay doon sa Senado pumunta. Di po ba? Lahat yan, mga pilit ho, mga bossing. Sabi ni Jocelyn, para kung ano ang nasa puso mo at naiisip mo, lalabas sa bunganga mo. Kaya dyan mo mahalata kung ano ang nasa puso mo out of the abundance. Yung kay Gutesa hindi. No? Mismong nasa harap niya na yung affidavit na sinasabi niya. No, na siya daw ang gumawa, na sinasabi ni Marcoleta na si Gutesa daw ang gumawa. Tapos biglang nagsalita si Mike Defensor, opo, kasali po ako sa gumawa niyan. Opo, nandoon po ako at kasali po ako doon sa nagbalangkas nung affidavit ni Gutesa. Anak ng tokwa, bakit kailangan pa yung isang defensor kung kaya ng ilathala ni Gutesa lahat ng nangyari? Kasi mga bossing, ako ay naniniwala na kapag kayan, totoong nangyari sa buhay mo, madali mong maaalala, madaling mag-flashback at pati po yung pagkakasunod-sunod niyan, kaya mo, memorya mo. Yung tipo bang, sige, susulat ako ng affidavit, ha? Susulat ako ng affidavit. No? Ito yung lead ko, hindi yung mismong babasahin, ha? Ito yung magiging lead ko doon sa Senate, no? Kasi tayo, mga kababayan, pag alam natin at talagang nando sa utak natin ang mangyayari ho dyan, mga bossing, yung tipo bang tuloy-tuloy yung sinasabi mo, tapos kapag ka medyo nakalimutan mo lang ng konti, i-spot ka lang ng isang word doon sa sinulat mong salaysay at kabisado mo na ulit. Yung kay Gutesa, hindi, putik na yan, no? Word by word. May nakalimutan pa. Nalagpasan pa yung paragraph 20 daw. Sabi ni Rodante Marcoleta. Di ba? Diyos ko. Timeline dapat at chronological order, sabi ni Arnedo Olaes. Kaya nahalata po sila ng taong bayan. Ngayon po pinapahagilap ito pong si Orly Gutesa. Hindi na po makita, hindi na po lumalabas, mga kababayan. Paano ba naman yun? Di ba ngayon, paano papaniwalaan pa yan? Sabi ni Barcoleta, hindi niya na daw kilala. Sabi ni Chris Rose, puro DDS ang nanonood kay Mark. Hi mga DDS. Kamusta na kayo mga DDS? Ngayon, sige. Balik tayo. Total naman, mga DDS daw yung nandyan. Sige, balik muna tayo dito kay Batorni, ha? Dito muna kay Batorni, mga bossing. Ano ba sabi ni Batorni, ha? Asan ba yun? Hindi, sa Dalila. Ang dami ho kasing topic talaga, mga kababayan. Ang daming topic. Nasan yung, may pinasa ako yung kay Boying Remulla Ang dali lang ho, hagilapin ko dito, no?